Magsibo tayo sandali. No? Muli mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Sino ka? Yan ang tanong kay Juan Bautista ng ilang mga saserdote at levita. Sino ka? Pag sinasabi nating sino ka, ito ay tungkol sa identity, pagkatao. Sino ka? At sa ating ebanghelyo, hindi katakataka na ang kanilang tanong kay Juan ay, sino ka? Bakit? Sapagkat nung panahong yun, sumisikat si Juan. Marami ang humahanga kay Juan. Marami ang nakikinig kay Juan. Marami ang nagpapabinyag kay Juan. At marami rin nung panahong yun, inaakala si Juan ay ang Mesiyas. Ang ilan iniisip si Juan ay si Elias na bumalik. Ang ilan iniisip si Juan ay ang ipinangakong propeta. Kaya ang kanilang tanong, derechahan, sino ka? Kasi gusto nilang magabayan sa pagkatao mismo ni Juan. Pero maganda po itong ating ebanghelyo, sapagkat ang sabi ng ating ebanghelyo, sinabi ni Juan ang katotohanan. Ibig sabihin, walang pagpapanggap si Juan. Ibig sabihin, walang pagkukunwari si Juan. Ibig sabihin, walang kalituhan sa isipan ni Juan. Simulat sa pool, alam ni Juan kung sino siya. At ang tanong nila, ikaw ba ang Mesiyas? Ang sagot ni Juan, hindi. Ang tanong nila, ikaw ba si Elias? Ang sagot ni Juan ay hindi. Ang tanong nila, ikaw ba'y isang propeta? Ang sagot ni Juan ay hindi. Maaari namang magpanggap si Juan na siya ay Mesiyas. Pwede siyang magpanggap na siya si Elias na bumalik. At pwede siyang magkunwari na siya isang propeta. Kayang-kayang gawin yun at sabihin yun ni Juan. Pero kapag yun ay sinabi at ginawa ni Juan, ibig sabihin siya ay nagpapanggap lamang. Kasi hindi yun talaga ang katotohanan. Yan ang magandang hamon po ng ating ebanghelyo sa ngayon. Nakakaroon tayo ng problema kapag meron tayong identity crisis. Pag sinasabi nating identity crisis, tayo mismo nalilito tayo kung sino ba talaga tayo. Tayo mismo hindi natin alam ano ba yung dahilan bakit tayo nilikha ng Panginoon? O ano ba talaga yung ating misyon sa buhay? Kapag tayo ay merong identity crisis, pwede tayong magpanggap na tayo ay isang taong sikat o kilala. Kapag tayo ay merong identity crisis, ating laging ihahambing ang ating sarili sa ating kapwa. Kapag tayo ay merong identity crisis, lagi tayo maiinggit sa sino mang sumisikat at nagiging kilala. Sa ating ebanghelyo mga kapatid, wala ni isa mang crisis si Juan Bautista. Sapagkat simula sa pool pa lang, alam na ni Juan, hindi lang yung kanyang pagkatao, yung kanyang identity. Kung hindi sa isang banda, alam din ni Juan ano yung kanyang misyon sa buhay. Bakit siya ipinanganak? Bakit siya pinadala ng Panginoon? Kaya nga kung ating pong babalikan nung simbang gabi, yan mismo ang sinabi ng anghel ng Panginoon kay Zacarias sa magilang mismo ni Juan Bautista. Ipaghahanda niya ang daraanan ng Panginoon. At siya mismo ay mangangaral na tuwirin ninyo ang daraanan ng manunubos. Yung isang bagay na yun, napakalinaw kay Juan Bautista. Yung kanyang identity ay nakaugnay sa kanyang misyon sa buhay. Kaya nga sa ating ebanghelyo, ano ang sabi ni Juan? Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Magandang paalaala po yan sa atin. Sapagkat sa ating ebanghelyo, ang unang hamon sa atin, let us discover our calling. Ating tuklasin, ano ba talaga yung tawag ng Panginoon sa atin? Kasi iba't iba talaga tayo ng tawag galing sa Diyos.
Maaaring yung tawag mo ay hindi katulad ng tawag ng iyong pamilya, ng iyong katrabaho, ng iyong kaibigan. Kaya nga ito yung unang maganda kay Juan Bautista. Alam niya kung saan siya tinatawag ng Panginoon. At ang tawag sa kanya ng Panginoon ay walang iba kung hindi ihanda lamang ang daraanan ng manunubos at wala ng iba pa. Kasi kapag hindi maliwanag sa atin yung ating calling, anuman ang sabihin sa atin ng ibang tao, yun ang ating pakikinggan, yun ang ating paniniwalaan, yun ang ating susundin. Kaya nga ang sinasabi, kapag ikaw mismo hindi maliwanag sa iyo ang iyong pagkatao at ang pagtawag sa iyo ng Panginoon, kahit sino ang magsalita sa iyo, paniniwalaan mo. Kahit sino ang mag-utos sa iyo, susundan mo. Pero hindi po si Juan. Kasi para kay Juan, malinaw sa kanya ang tawag ng Panginoon. At ang tawag ng Panginoon ay ano? Ihanda ang daraanan ng manunubos. Kasi siya ay isang tinig na sumisigaw sa ilang. Yan ang unang ating tingnan. Habang tayo ba ay tumatanda, mas nagiging malinaw ba yung ating calling? Kasi hindi naman dahil tayo ay matanda na, malinaw yung ating calling. Kaya nga minsan meron tayong mga expression, nagmumurang kamatis. Bakit? Kasi ang tanda-tanda na, hindi pa alam kung saan siya tinatawag ng Panginoon. Ang tanda-tanda na pero hindi pa tumutugma yung kanyang kinikilos sa kanyang edad. Pero si Juan, mga kapatid, simula sa pulpaman, alam niya yung kanyang tawag at ito yung kanyang sinusunod araw-araw. Ang unang hamon sa atin, discover your calling. Tuklasin natin saan tayo tinatawag ng Panginoon at ano ba talaga yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. Pangalawang hamon sa atin ng Ebanghelyo, manatiling mapagkumbaba, remain humble. Sa ating Ebanghelyo, nung tinanong si Juan kung talagang sino siya at bakit siya nagbibinyag, ito ang sagot ni Juan. Ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Napaka mapagkumbaba ni Juan sa likuran ng kanyang kasikatan. Kung yan ang pangalawang paalaala sa atin, maaaring agawin ni Juan ang spotlight mula kay Jesus. Maaaring siya'y magpanggap na manunubos. Pero hindi yun kahit kailan gagawin ni Juan. Kasi si Juan pa nga ang nagsabi, I must decrease so that He must increase. Magandang ating tignan, may mga pakakataon ba na tayo ay nagmamataas, na tayo ang nagiging harang para hindi makita ng malinaw ng ating kapwa si Jesus. Baka kasi may mga pakakataon, pakiramdam natin tayo ang kasagutan. Pakiramdam natin tayo ang Mesiyas. Pakiramdam natin tayo ang manunubos. Simula sa Paul, si Juan, kahit sobrang sikat, hindi siya nagmataas. Kasi para sa kanya ang kababaan, ang tanging daan para si Jesus ay umangat at maipakilala mismo sa kanyang kapwa. Yan ang pangalawang hamon ng ating ebanghelyo sa ngayon. Not only to discover our calling, but second, to remain humble, manatiling mapagkumbaba. Sana wag tayong makaharang kay Jesus. Sana wag tayong makaagaw ng pansin papalayo kay Jesus. Pero pangatlo at panghuling punto ng ating ebanghelyo sa ngayon, tulad ni Juan, ihanda natin ang daan. Mga kabatid, pag sinasabi nating ihanda ang daan, ito'y hindi lamang tungkol sa ibang tao, kung hindi ito mismo ay tungkol sa ating mga sarili. Kasi kapag ating babalikan ang tawag ni Juan, repent, magbalik loob, hindi lang niya ang tawag para sa iba. Kung hindi ang kanyang sinasabi, ang kanyang pinapangaral, ang kanyang paanyaya, ay nakikita mismo ng mga tao sa kanyang pamumuhay. Kaya hindi katakataka na napakarami ang lumalapit at nagpapabinyag kay Juan.
Bakit? Sapagkat anuman ang sinasabi ni Juan, kanilang nakikita at nararamdaman mismo sa kanyang sariling pamumuhay. Yan ang pangatlong hamon sa atin, ihanda ang daraanan. Pero hindi lamang ang daraanan ng Panginoon sa buhay ng iba, kung hindi ang daraanan din ng Panginoon sa ating mismong pamumuhay. Kasi kung mismo yung ating pamumuhay ay baluktot, kung mismo ang ating pamumuhay ay hindi maayos at hindi tapat, paano natin masasabi sa ating kapwa na kailangan nilang ituwid ang daraanan ng ating Panginoon? Yan ang pangatlong hamon ng ating ebanghelyo sa ngayon. Ihanda ang daraanan ni Jesus hindi sa buhay ng iba, kung hindi mismo sa ating mga sari-sariling buhay. Para sa ating kinikilos at halimbawa, tayo ay makapag-akay patungo sa ating Panginoon ng ating kapwa. Ang tanong ng mga tao kay Juan, sino ka? Magandang ating tingnan sa pasimula ng bagong taon, sino ba talaga tayo? Kasi yung ating pagkatao ay nakikita hindi lamang sa ating mga sinasabi, kung hindi sa ating kinikilos. At sana yung ating pagkatao din ay nag-aakay patungo kay Kristo. Kasi kahit tayo ay matagumpay tulad ni Juan, kung hindi naman nag-aakay yung ating buhay patungo kay Jesus, wala pa rin sa atin yung kagalakan. Amen.